Hello everyone, this is Sir Kent and today ay magkakaroon tayo ng discussion patungkol sa psychosexual theory by Sigmund Freud. Handa ka na ba? Let's start. Now, ang psychosexual theory po ay nagsasaad na ang pag-unlad ng personalidad ng isang tao ay dumaraan po sa 5 yugto, no? Or 5 stages, mula pagkabata hanggang pagbibinata or pagdadalaga ng isang tao. Sa bawat yugto po ay may partikular na bahagi ng katawan o yung tinatawag nating erogenous zone, no, na nagiging sentro ng kasiyahan at pagkatuto ng isang bata. Ayon kay Freud, ang mga karanasan ng bawat yugto or sa bawat stage po, no, ito po ay maaaring makaapekto sa pag-uugali at personalidad ng isang tao habang siya po ay lumalaki at nagkakaroon, no, ng mas mataas na edad. Now, let us discuss the 5 stages under the psychosexual theory by Sigmund Freud. Una po dyan, we have the oral stage, no? From birth to 1 year old or what we call the infancy stage, no? Ang focus po sa stage na ito ay yung mouth or bibig ng isang bata. Sa oral stage po, ang source of pleasure ng baby ay ang kanyang bibig, no? Dito po nila na-explore ang mundo sa pamamagitan ng we have pagsuso or pagdede, pagkain, pagnguya at paglalagay ng bagay sa kanyang bibig. Na examples po dito, kapag ang bata po ay sumususo ng gatas, no? Mula sa kanyang ina o di kaya sa bote, no? Pagkakagat po ng kanyang teether o yung paglalagay niya po ng mga laruan sa kanyang bibig. Normal lang po ang mga gawain ito dahil mouth po o yung bibig po ang pangunahing paraan ng pagkatuto ng mga bata under the oral stage. Now, the second stage po, we have the anal stage, no? From 1 to 3 years old. Toddler po, no? Expected yung bata dito at yung focus po ng learning ay sa kanyang bowel or bladder ng isang bata, no? Sa stage na ito, natututo ang bata ng toilet training, no? Dito niya po nadidevelop ang self-control, yung kanyang discipline at responsibility habang natututo siyang kontrolin ang pagdumi at pag-ihi. Example po, no? Tinuturuan ng magulang ang bata na gumamit ng pote, no? Natututo ang bata kapag napupuri siya dahil nagamit niya po ang CR ng tama, no? Dito nagsisimulang matutunan ng bata ang pagsunod sa mga rules. That's anal stage po, yung second stage po natin. Now, let's have our third stage, the phallic stage, no? Yung edad po ng bata dito ay mula 3 to 6 years old, no? Preschool po yung bata dito. Ang focus po ng stage na ito ay yung sex organs ng isang bata. Now, sa phallic stage po, nagiging curious ang bata tungkol sa pagkakaiba ng lalaki at babae, no? Kadalasang mga tanong ng mga bata, for example, no, magtatanong yung bata, "Mami, bakit po iba ang katawan ni kuya, no? Bakit ganito po ang katawan ni ate?" No? Also, nagsisimula rin sa stage na ito na makilala ng isang bata ang kanyang sarili at take note, mas madalas po, no, nagiging attached siya sa parent na opposite sex habang ginagaya niya po ang parent na kapariho niya ang kasarian. For example, yung batang lalaki po ay mas close doon sa kanyang ina at yung batang babae ay mas close po sa kanyang ama. Example po ng paggaya ng isang bata, no, sa kapareho niyang sa parent niya po nakapareho niya po yung sex. For example, no, gustong gayahin ni Junior, no, ang pananamit o kilos ng kanyang tatay. We must take note na natural po ang curiosity ng bata sa stage na phallic stage. Yung fourth stage po natin, we have the latency stage, no? Yung edad po ng bata dito ay from 6 to 12 years old. Ito po yung school age natin. Ang focus naman po ng stage na ito, wala pong sexual tension, no? No sexual tension under the latency stage, no? Halos wala nang focus ang bata sa sexual interests. Mas nakatuon siya, no? Patungkol po doon sa kanyang pag-aaral, no? Sa kanyang mga kaibigan, sa sports, mga hobbies niya, at pagde-develop ng iba't ibang skills. Halimbawa po dito, no, mas gusto ng bata na maglaro ng basketball, no, mag-aral para sa exams, sumali sa mga school clubs at makikipagkaibigan or yung dito po na di-develop yung yung pagbabarkada ng isang bata. Now, we must take note na ang priority po ng bata sa latency stage ay yung kanyang learning, yung kanyang achievements at friendships. Yan pong tatlo ang focus ng bata sa fourth stage ng psychosexual theory. Our last stage po, no, sa psychosexual theory, we have the fifth, the genital stage. Yung edad po ng tao dito ay mula 12 years old pataas, no? Ito po yung adolescent phase ng isang tao.
Ang focus naman po sa stage na ito ay yung sexual reawakening. Dahil sa genital stage, bumabalik po ang sexual interest ng isang bata dahil po sa puberty. No? Dito po nadidevelop ang romantic relationship, yung emotional maturity, at mas responsable na po yung pagtingin ng tao sa kanyang sarili at maging sa ibang tao. No? Mga common po na examples dito, we have nagkakaroon na po ng crush yung isang bata, no? Nagsisimula na po siyang pumasok sa healthy relationship at natututo po siyang rumispeto sa feelings ng ibang tao at maging sa kanyang sarili, no? We must take note that under genital stage, ang goal po ng stage na ito ay magkaroon ng responsable at mature na relasyon yung isang tao. Ito po yung technique para mas madali po nating matandaan yung iba't ibang stages po ng psychosexual theory by Sigmund Freud. Una, oral, mouth. Kapag naman anal, yung puti po, no? Kapag naman phallic, yung private parts, yung pang-apat, latency, pause. Bakit po pause? Focus muna sa school at friends yung bata. Wala po munang sexual interests. At yung pang-last po natin, yung genital, yung ating pong clue dito ay yung puberty, no? Romantic at emotional maturity. That's it for our discussion on the psychosexual theory by Sigmund Freud. I hope na may natutunan po tayo. This is Sir Ken. God bless everyone.